Magandang gabi po mga kapatid at welcome po muli sa ating Biblical Spirituality Weekly. Tayo po ngayon ay papasok through our pagninilay, ang ating pagdarasal po sa gabing na ito sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Siyempre tayo ay nasa Martes, ikalawang linggo ng Kwaresma at sa bisperas po ng dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak na puso ni Maria, no? Special mention si Saint Joseph po bukas. At especially po nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na nandito po kayong lahat mula, sabi po nila, no, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ganon din po sa mga kapatid natin, mga Bible apostles po na galing po sa iba't ibang mga lugar sa abroad, sa Australia, sa Dubai, sa Amerika at iba pa. Meron po din po yung mga kapatid natin na nagjo-join po sa Facebook Live at meron din po mga parokya nagsasama-sama po para manood, makinig po sa ating pong Biblical Spirituality Weekly. So welcome po sa inyong lahat. At tayo po ay magsisimula ngayon sa ating pong Biblical Spirituality Weekly. At ngayon ang parokya na makakasama po sa atin ay ang San Ildefonso Parish po sa Makati. So maraming pong salamat mga kapatid ng San Ildefonso, no, in advance. At tayo po ngayon ay magsisimula po sa recap or sa pagsasalaysay po ng ating pong last week's reflection from Father Ado. At ang mag-share po sa atin ay si Sister Melen Carballo po. Sister Melen? Yes, sister. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po. Opo. Ang mga sharers po na nauna ay si Sister Dolor Bien at Sister Lily Kabakang. Ang kay Sister Dolor ay tungkol sa pagiging mas malakas kapag mayroong mga pagsubok, at kay Sister Lily naman ay ang tagumpay sa kabila ng pagiging sa pagdurusa at pagpupursige sa ating mabuhay ng marangal at maipamahagi ang salita ng Diyos. Ngayon, tungkol doon sa uh, uh, sharing ni Father Ado, ay kinaklasify ito ng limang bahagi. No? Una, sinabi na 8 araw matapos natuksohin si Jesus ng Diablo, ay sa ilang si Jesus, sina Pedro, Santiago at Juan ay umakyat sa bundok upang manalangin, at doon habang nananalangin ay nagbagong anyo si Jesus. Tanda ng kanyang pagharap sa pagdurusa at realidad ng kamatayan, ipinakita dito ang kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan ng kanyang siya ay nagningning sa kaputian. Ikalawa, mahalaga ang pananalangin tulad ng nangyari kay Moises sa Mount Sinai at kay Elias, na nakaranas ng panghihina at pagkapagod sa kanyang gawain. At si Elias ay nakabalik sa kanyang misyon sa tulong ng Diyos. Ang leksyon nito, sa bawat isa ay mayroong krus na dinadala, ngunit sa kabila ng pagsubok ay binibigyan tayo ng lakas ng loob at kadakilaan at pag-ibig ng Diyos kapag tayo ay nananalangin at humingi ng tulong sa Kanya. Pinag-usapan din ni Moises at Elias ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang kamatayan ay tungkol sa kaluwalhatian at buhay na walang hanggan. Kaya't kung mayroon tayong pagsubok, alalahanin natin na hindi tayo
sa mundong ito kung hindi tungo sa kaluwalhatian sa langit, ayon sa pangako ng Panginoon. Ang iba pang mga paghahambing na natura ni Father Ado at ang mga kahulugan nito, isa ay ang pagtulog. Ayaw humarap sa katotohanan ng krus ng buhay, pangarap at panaginip na nagkaroon ng buhay tulad ng iba. Pagkasilaw, ang ibig sabihin ay pagkasilaw sa kaningningan dahil nabubuhay sa dilim. Ang tolda, pagnanais na tumira sa lugar at ang tanong nila, bakit hahanapin pa ang paghihirap sa Jerusalem? Dito ang comfort zone ng mga apostoles. At yung paglililim ng ulap tulad ng kaba ng tipan, ito ay ang pagtatagpo ng mga tao at ng Diyos. Dito sinasabi na si Jesus ang bagong tolda, ang tagpuan ng tao sa Diyos at Diyos. Yung ulap, si Jesus, ang ibig sabihin ay si Jesus ang ating sundan. May maganda sa likod ng ating paghihirap. Ang huli ay ang istorya. Medyo mahaba pero pinaikling summary lang po. Ay may batang babae na matalino ngunit may kakaibang ugali siya. Lagi niyang hiling na ang kanyang ina na magsuot ng damit na natatakpan yung malaking pilat sa braso ng nanay niya. Takot ang bata sa itsura ng malaking pilat at tila ikinahihiya ng bata na makita ito ng iba. Dumating ang araw na namatay ang ina ng bata habang siya ay malayo sa bahay at nag-aaral. Nang umuwi siya, ang bata, nakita niya na isinuot sa ina niya at ay nakikita at nakatambad ang malaking pilat nito. Sinabi ng ama niya, sadyang ginawa niyang ilabas ang pilat na sa simula ay ipinatatago at ikinahihiya ng kanyang anak. Sa wakas ay ipinaalam na sa anak ang dahilan ng pagkakaroon ng malaking pilat ng ina sa braso. Sinabi ng ama na noong sanggol pa ang bata ay nasunog ang kanilang bahay. Ang ina at anak na sanggol ay nasa bahay na nasusunog. May nagliliyab na poste ng bahay na babagsak sa sanggol. Ngunit ito'y sinalag or sinalo ng ina niya. Ito ang nakasunog sa braso ng kanyang ina. Naligtas ang mag-ina at ang malaking pilat ay nanatiling alaala ng pagkaligtas ng sanggol sa sunog dahil sa pagsalag ng ina niya. Sa narinig na pagninilay ni Father Ado ay isang na reflection ko naman ay ang pagpahalaga sa bawat tulong at sakripisyo, lalo na ng ating mga mahal sa buhay. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Sis Melen. At ngayon po tayo po ay magpapatuloy po sa ating pagpanalangin, sa ating pagninilay sa pamamagitan ng opening prayer na pamumunuan po ni Brother Ryan Bellarmino. Hello, Sister. Naririnig po ako. Yes, so Brother. Okay, so tayo po ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa gabi nito na kami po ay nagkakatipon upang pagnilayan ng iyong salita. Panginoon, pagkaloob po sa amin ng banal na Espiritu na buksan ang aming puso at isipan upang ang aming matutunan ay aming may sabuhay at may bahagi sa iba.
Ingatan niyo po kami, Panginoon, na narito ngayon, lalo na po sina Padre Adorno, Sister Laces, at ang mga sumusubaybay sa amin ngayon na nanonood via Facebook Live, at ang aming mga kasamahan na nababahagi na yun sa salita. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng mabuting kalusugan upang magampanan namin ang misyon na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, patawad po sa aming mga kapukulang, sa aming mga pagkakasala. Bagamat kami po ay hindi perfecto, hindi po ito naging hadlang upang kami maglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na itakwil ang anumang nakagawian namin na hindi magbubunga ng mabuti. Nawa lagi po namin sa puso at sa isip na ang iyong salita, ang pagbabahagi ng iyong salita ay ang tunay na magbunga ng mabuti, lalo na sa aming sarili at sa aming kapwa. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you po, Brother Ryan. Tayo ngayon ay hilingin natin ang tulong ng Espiritu Santo upang maliwanagan po tayo sa gabing ito. Brother Andrew, walang sound.
ating pakinggan ang mabuting balita sa darating na linggo na babasahin po para sa atin ni Sister Amalia Donasco. Good evening po, Sis Amalia. Muted po kayo, sis. Ayan, okay na po. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 13, talata 1 hanggang 9. Magsisi upang hindi mapahamak. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. At ang 18 namatay ng mabaksakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo't talikuran ng inyong mga kasalanan, mapahamak din kayo tulad nila. Sinabi pa sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang taong may tanim na puno ng igo sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bungang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito, sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na't nakakasikip lang yan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga sa susunod na taon, kung hindi pa sa kapwa ninyo ipaputol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ating dasalin at magpakinggan, ating magnilay sa pamagitan ng isang awitin. Ang sinumang sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon kayo'y aking kaibigan, inako sa dilim at kababaan. Ang kaibigan ay mag-aalay ng sarili niyang
Ating pakinggan po ang unang sharer natin na si Sister Day Gamboa. Good evening po, Sis Day. Good evening po sa lahat. Pang naputol si Sis Day. Si Sis Dang na lang po. Sis Dang, mauna po kayo kasi para makabalik po si Sis Day mamaya. Siya na lang po. Sige po, Yeah. opo. Ako po. Sige po, Sis Dang. Si Sis Dang Bukirin po ang mag-share. Opo. Una po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ano po? Ngayon po, sa akin pong nabasang ebanghelyo at napakinggan po, dito po sa akin, pananaw, ang ano po ng ebanghelyong ito ay para po siyang isang panawagan para sa pagsisisi at pamumunga ng ating buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi po, para sa akin po, ang pagbabalik loob ay hindi lamang pag-iwas sa kasalanan, kundi dapat may kasama rin pagsasagawa rin ng kabutihan at pagsisikap na maging banal upang talikuran natin ang kasamaan at gumawa ng kabutihan sa bawat araw. Kasi po, sa ating panahon po ngayon, hindi po natin alam kung gaano na lang o ilang panahon na lang ang nalalabis sa ating buhay. Kasi po, kaya dapat po, hanggat maaari nating isagawa ang paggawa ng kabutihan, ay dapat po nating gawin na po ngayon. Huwag na po nating ipagpaliban pa. Kasi hindi po natin alam kung kailan tayo mawawala o ano. Kasi pag dumating po yung araw na tayo kukunin na rin ng Panginoon na hindi natin na isagawa yung ating mga pagsisisi at pagsisikap na mamunga sa ating buhay na ayon niya sa kalooban ng Diyos. Katulad po dito sa talinghaga na ating nabasa na sinasabi po na mayroong isang taong nangangalaga ng ubasan. Di po ba na sabi na po ng may-ari na 3 taon na niyang binibisita ang ubasan na yun, pero wala pa rin siyang nakikitang bunga. So, parang sabi ng may-ari na putulin mo na yan at itapon kasi nakakasikip lang yan sa ubasan. Pero sabi ng tagapag-alaga, wag po muna kasi hukayin ko po yung paligid niya at lalagyan ng pataba. Para po sa akin, ang talinghagang po yun ay napakahalaga. Kasi napakaganda po, kumbaga sa atin bilang mga evangelizer po, So, ibig sabihin po na dagdagan pa po natin yung ating pagsisikap na matutunan pa po yung iba pa nating o maturuan ang iba pa nating mga kapatid na medyo talagang naliligaw pa sila ng landas na hindi, oo nga't nagsisimba sila linggo-linggo, pero wala po sila ang ginagawa na para sa ikabubuti naman ng iba ng kapatiran o ibang kapitbahayan na nasa paligid nila. Kumbaga sila lang po simba ng simba, pero walang pagkilos. So, napakaganda po ng ating ebanghelyong binasa ngayon na talaga pong magsisi upang hindi mapahamak. Pero hindi naman po sapat yun na magsisi lang para hindi tayo mapahamak. Kundi dapat tayong kumilos din. So, sa akin po, kagaya po sa akin, sa unang pag-aaral ko ng Bible study po. Totoo po na ako po ay mahiyain at hindi makapagsalita ng maayos para po sa nakikinig at para po sa mga kasamahan ko na nag-aaral ng Bible study. Kasi po mahiyain po ako talaga kasi po nakikita niyo as physical appearance defective po ako. Kaya isa po yun sa mga
isa po yun sa mga ano ko na ako yung nagkaroon ng inferiority complex. Pero dahil nga po sa salita ng Diyos na siya ay walang pinipili, walang ano na para sa kanya lahat ay pantay-pantay. Kaya ito po ako ngayon, sa aking buhay ngayon, nagkaroon po ako talaga ng kalakasan. Hindi lamang po ng aking katawan, ng aking kaisipan, pati na rin po sa aking puso na naging maayos po ako sa buhay ngayon. Mas natutunan ko po ngayon ng magpatawad at huwag magtanim ng sama ng loob, galit at saka inggit sa aking kapwa. Kasi po napakasarap po yun ng ganong feeling at ang tumulong sa kapwa. Dahil para po sa akin talaga, mas masarap po yung tumutulong ka kaysa dun sa ikaw ang tinutulungan. Para po sa akin, yun po ang aking goal, yung aking motto. So, talaga po, kagaya po ngayon, nung sinabihan nga po ako ni Brother Elson na ako ang second sharer, hindi po ako nagdalawang isip o nag-hesitate na tumanggi kasi gusto ko pong ibahagi yung aking mga natutunan o naranasan sa pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Kaya ngayon po ako ay mas matatag, para akong mong bangko de oro. Matatag. Yun po. Kaya po talaga pong masarap po talaga ang mag-aral ng Biblia na salita ng mga Diyos na ating maibabahagi sa iba. Yes, Yun po, lamang Sister po. Dang. Maraming Opo. salamat po at si Sister Day ay bumalik na. Maraming salamat, Sister Dang, na sumalo po sa kanyang kapatid. Hello po, Sister Day. Sorry. Okay. Magandang gabi po Yes, sa may dalawang pangyayari at sa mga salita ng Diyos sa kanila. Naramdaman ko na minsan isa ako sa sinabihan ng Diyos. Naalala ko tuloy noong nagkaroon ako ng pagkakataong sumama sa mga madre para tumulong sa counseling sa mga naapektuhan ng natural disaster. Yung pagguho ng lupa mula sa bundok. May mga nagsabi na baka daw kaya ganon ang trahedyang nangyari dahil naging masama at naging makasalanan na sila. Ang tinugon lang sa kanila nung madre hindi naman po sa mga naranasang sakuna nila lubhang silang makasalanan. Sa narinig nila bigla silang natahimik at niyaya na lang namin sila na ipagdasal sila lalo na ang mga naiwanan nilang mga mahal sa buhay. Yung pangyayaring yon ay naging hudyat sa akin na pagsisihan ko ang aking mga nagawang pagkukulang, mga nagawang kasalanan. Kaya nga yung mensahe ng awit 103 verse 1 and 2, naalala ko na, na panahon na ngayong Kwaresma na magkumpisal at tayo ay handa niyang talagang patawarin ng lubos. Doon naman sa tungkol sa puno na hindi namunga, natouch ako doon sa nagsabi na hindi agad putulin ang puno at ito ay lagyan ng pataba. Na nandun ang hope, nandun ang pag-asa na ito'y bubunga pa. Maihalin tulad ko ito sa aking ginagawa sa parokya na nagpapatuloy sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Maiihambing ko ito sa paglalagay ng pataba sa lupa para makatulong na magkaroon ng pag-asang umusbong ang bunga. Isa sa mga na kikita kong bunga sa sarili ko ay ang pagtitiyaga na magbigay ng panahon na maka-attend ng mga Bible sharings. Hindi lang dito sa aming parokya, kundi sa dati ko mga kasamahan noon sa trabaho. Dito kasi sa grupo namin sa parokya, dumarami yung kung nakitang bunga, dumarami na rin ang nagkukumpisal, nagsisimba, nagpapabinyag,
at nagpapakasal. Kanina nga sa meeting namin, inulit-ulit na maghanap pa kami ng mga taong hindi pa kasal at tutulungan magpakasal na sila ay matagal na rin nagsasama. Ito pa ang mga aral na nakita ko na nakuha ko doon sa gospel. At ito ay pipilitin ko na gawin para lumago at maging makabuluhang bunga sa aking pagkakristyano. Una, patuloy na magpapasalamat sa pagkaroon ng grupo na nagtutulungan sa pag-aaral ng at pagsasabuhay ng aral ng Diyos. Ang pangalawa, maglaan ng oras sa pakikinig sa salita ng Diyos. Siguro isama ko na dito yung pakikinig ko dun ba sa First Things First ni Bishop Pavilio. Siguro naririnig na rin niyo yun. So ngayon, isasantabi ko na at papalitan ko ng, nanonood kasi ako ng teleserye at telenovela. So papalitan ko yung mga yun ng mga faith-based stories or movies na may makabuluhang aral sa akin bilang Kristiyano. Kasi ito rin ang magbibigay sa akin ng inspirasyon na patuloy na kumalinga sa mga matatanda at mga nangangailangan. At yung pantatlo, taasan ko pa ang antas ng pagtitiyaga at hindi pala reklamo. Kasi napansin ko sarili ko parang reklamo ko sa hirap ng buhay. Hindi ko susukuan ang mga challenges sa buhay. And remember ko lagi na that He will never leave me alone. Ayun ang makakapagbigay sa akin ng lakas. Then pang-apat, sa mga temptasyon ko, isipin ko laging nandyan ang Diyos, nagagabay at magpapatatag na labanan ko ang mga tukso sa tulong na rin ng Holy Spirit. I know God is so faithful that He will not leave me alone, that He will not let me fall. Tapat ang Diyos na hindi niya ipapahintulot na tayo subukan ng higit pa sa ating kakayanan. Yun po ay from 1 Corinthians 10 verse 12. And then yung pong ikalima, pasensya po, dagdagan po pa ng, naisip ko po na gumawa pa ng kabutihan or charitable acts, mga acts of charity sa mga lalo na sa mga may sakit at saka mga less fortunate ones. At ang huli po ay magpadama ng pagmamahal at magpagbibigay kalinga lalo na sa mahihina at matatanda. Na ang giya natin ay ang utos niya na mahalin ang Diyos lalo sa lahat at mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Mahirap pong gawin, di ba? Pero pag nagmahal, ang hirap ay nagiging marubdob na pag-asa sa buhay. Sa buhay na walang hanggan. And to finally say again, paghandaan ang buhay sa kabila, ang buhay na kasama ang Diyos. Remember, life is too short. Thank you and good night po sa lahat. Maraming salamat po, Sister Day. May God bless you both and we will continue sa ating pong pag-aaral, pagninilay po ng salita ng Diyos sa pamagitan ng pagninilay po ng ating pong director, si Father Ado. Again po this evening, Father Ado po is not feeling well. He has been mahina. Sabi niya, kailangan magpapalakas yung pangangatawan. So we pray for Father Ado, but he
left, no, with us, no, ang kanyang pagninilay po ng ating pong ebanghelyo sa darating na linggo. Kaya pakinggan po natin siya na may atensyon, na may pasasalamat din sa Diyos na mayroon po isang tagapagturo para sa ating sa pamagitan ng Biblical Spirituality Weekly. Gandang gabi mga Bible Apostles, mga Bible Coordinators at gayon din yung mga kapatid natin na palagian nating kasama sa pagninilay sa salita ng Diyos. Na totoo namang nagbibigay ng lakas sa ating espiritu, sa ating kaluluwa, nagbibigay din ng kapayapaan sa ating puso. Excuse me. Medyo masama yung pakiramdam. At ngayong gabi ay pinagninilayan natin itong Ebanghelyo para sa ikatlong linggo ng Kwaresma. At mahalaga ang Ebanghelyong ito sapagkat naglalakbay tayo sa 40 araw ng Kwaresma na tumatawag sa atin sa pagsisisi at sa pagbabalik loob. Kaya nga bago natin simulan ang pagninilay sa Ebanghelyong ito, siguro matutulungan tayo ng isang totoong kwento. Meron daw isang babae na pupunta sa abroad, sa Singapore, ngunit siya ay naaksidente. Nabalian siya ng paa sa hindi sinasadyang pangyayari kaya binalutan ng simento ang kanyang paa at hindi siya nakasakay doon sa eroplano. Sanang kinuha niya papunta sa Singapore. At siya ay nasa bahay na lamang at nung gabi nung kanyang lipad sana na hindi siya nakasama, nanonood siya ng balita at merong flash news. At yung eroplano na dapat sana isasakyan niya ay naaksidente. Nung pagkalipad pa lang ay nasiraan at bumagsak at namatay lahat nung mahigit 100 pasahero na naroon sa loob ng eroplano. Naisip daw ng babae na napakapalad niya at napakabuti sa kanya ng Panginoon. Nagpasalamat siya sa probidensya nung aksidenteng nangyari sa kanya na para sa pag-iisip niya ay hinayaan ng Diyos para iligtas siya. Sinabi niya, napakabuti ng Diyos sa akin. At kung titignan natin sa harap ng Ebanghelyong ating binabasa, itong ganitong kaisipan ay hindi inaayunan ni Jesus. Kasi kung inisip na itong babaeng ito na napakabuti ng Diyos sa kanya, ang tanong, hindi ba mabuti ang Diyos doon sa mahigit 100 taong namatay? Kung maaring iniisip ng babaeng ito na mahal siya ng Diyos, ang tanong din ay hindi ba mahal ng Diyos yung mahigit 1 taong namatay doon sa aksidente? At ito ang ating Ebanghelyo na pinagninilayan ngayon para sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Dahil mayroong 2 trahedya na ibinalita kay Jesus ang mga taong naroroon. Yung unang trahedya ay yung mga taga-Galilea na pupunta sa templo at maghahandog sana, ngunit sila ay pinatay ni Pilato at inihalo ang kanilang dugo sa dugo ng mga handog. Yung ikalawa naman ay isang trahedya kung saan yung 18 tao ay nabagsakan ng tore ng Siloe. 2 uri ng trahedya, isa ay gawa ng tao at isa ay gawa ng aksidente o ng pangyayari, likas na pangyayari. Ngunit, ang sabi rito ni Jesucristo, akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? At sabi ni Jesucristo, patungkol naman doon sa mga nabagsakan ng tore ng Siloe, ay ganun din. Sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? At malakas ang sinabi ni Jesucristo, hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong
tulad nila. Parang sinasabi ng Panginoon dito na wala tayong karapatang isipin na mas makasalanan yung mga ibang nakakaranas ng trahedya, yung mga ibang nagdurusa, yung mga ibang nasasawi. Makasalanan sila, kaya pinarusahan sila. At tayo ay hindi dumadanas ng kasawian, hindi dumadanas ng mga trahedya dahil tayo ay malapit sa Panginoon. Tayo ay kinalulugdan ng Panginoon. At ito ang inaalis ni Hesukristo ngayong gabi sa isip ng tao sa harap ng ebanghelyong ito. Parang sinasabi ni Hesukristo sa atin, ang salitang probidensya ay totoong may mga pangyayari na nagaganap. Yung iba ay totoong mga masasakit na pangyayari bilang tanda o panawagan ng Diyos para tignan natin ang ating buhay. At kapag nakita na natin ang ating buhay, tayo ay magsisi. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi lamang mga titik na pinagdikit-dikit at ating binabasa o ating sinasambit sa ating mga bibig. Sa kasulatan, ang salita ng Diyos ay mga pangyayari. Halimbawa sa aklat ng Henesis, wala namang ginawa ang Diyos doon. Ang Diyos lamang ay nagsalita. At bawat salita ng Diyos, ang tawag dito nga ay Dabar Elohim. O sa salitang Griego, ito ay Logos to Theou. Salita ng Diyos. Ang bawat salita ng Diyos ay pangyayari, events na nagaganap. So, ang ibig sabihin ay kinakausap tayo ng Diyos sa bawat pangyayari sa ating buhay. Sa mga nagaganap sa ating paligid, nagsasalita ang Diyos. May mensahe siyang nais ipahatid. At sa ebanghelyong ito yung nais iparating ni Hesukristo. Yung mga nangyaring trahedya para dun sa mga taga-Galilea na maghahandog sa templo ngunit pinapatay ni Pilato, yung mga nandoon sa Siloe na nabagsakan ng tore, itong mga kaganapan na ito ay nangyari. Ngunit itong mga pangyayaring ito hindi lang basta nangyari na para bang nagkataon lamang. Ngunit sa mga pangyayaring ito ay may pakikipag-usap ang Diyos. At ano ang pakikipag-usap ng Diyos? At ito'y binigyan linaw ni Hesukristo. Nangyari sa kanila yon hindi dahil mas makasalanan sila o mas masama sila. Nangyari sa kanila yon upang tawagin tayo sa pagsisisi at talikuran ng ating mga kasalanan. At totoo nga, no? Minsan may nakausap ako, isang matanda. Siya ay halos 70 taong gulang na. At mayroon siyang kaliwanagan. Sabi niya, Father, lahat ng mga kaibigan ko, yung mga marami kong kamag-anak, lahat sila ay wala na. Kakaunti na lang ang kakilala ko, kasabayan ko noon na buhay pa ngayon. Ang sabi ko, ay napakapalad niyo po. Sabi niya, hindi Father. Hindi ako mas mapalad doon sa mga nauna sa akin. Hindi ayun ang pananaw ko, sabi niya. Alam ko kung bakit buhay pa ako ngayon, sapagkat binibigyan pa ako ng pagkakataon ng Diyos na magsisi. At inisip ko, tama nga no? Dito sa buhay ng matandang ito, nakikita niya na mahaba yung buhay niya, mahaba yung panahon niya, hindi dahil mas mabuti siya sa iba, kung hindi dahil mabuti ang Diyos at binibigyan siya ng panahon na magbalik loob. At napakagandang mensahe. Kaya nga ito yung sinasabi ng ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo. Sabi ni Jesus
sa isang talinghaga, may isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan at minsan tinignan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayan ko po ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. At parang ito yung sinasabi nung matandang nakausap ko. Na maaaring wala pa siyang bunga at binibigyan siya ng panahon ng Panginoon na magkaroon ng bunga. Kung pag-uusapan ng punong igos, sa Biblia, lalo na sa Lumang Tipan, ang punong igos ay sumisimbolo sa bayang Israel. Ang katotohanan nga, may mga propesiya, halimbawa kay Propeta Jeremias at sa iba pang mga propeta na noong lumabag na sa tipan ng bayang Israel, isa sa mga propesiya ay hindi na magbubunga ang puno ng igos. Dahil konsekwensya ng hindi nagbubungang relasyon ng bayang Israel sa Diyos. Sa bagong tipan, makikita rin natin ito, na si Jesucristo, nung papunta siya sa templo ng Jerusalem mula sa bundok ng Olibo, nagugutom siya at nakakita siya ng puno ng igos. Naghahanap siya ng bunga, ngunit ang nakita niya ay puro dahon. Kaya isinumpa niya yung puno ng igos. At ito, kinabukasan, nung makita nila ay tuyo na. At malinaw sa kasulatan na ang puno ng igos na walang bunga at puro dahon ay dahil sa kasalanan. Kung babasahin nga natin sa aklat ng Henesis sa 3 kabanata, nung bumagsak sa kasalanan ng mga unang tao, ang mga una nating magulang si Adan at si Eva, nakita nilang sila ay hubad. At kung babasahin natin doon, malinaw na dahil hubad sila, nahihiya sila, tinakpan nila ang kanilang mga katawan ng dahon ng puno ng igos. Pantakip sa kasalanan. Ang ibig sabihin, ang puno ng igos na walang bunga at puro dahon, parang buhay na buhay. Ngunit yung mga dahon na yun ay tinatakpan lamang yung totoong katotohanan. Hindi kayang magbunga. Walang bunga yung relasyon sa Diyos. Kaya nga, gusto nang putulin ng may-ari ng ubasan itong puno ng igos. At ito rin yung sinabi ni Juan Bautista. Pag titignan natin sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, yung palakol daw ay nakaambana sa katawan ng punong kahoy at nakahanda ng putulin ng Diyos kung hindi magbabalik loob ang sangkatauhan. At ayun ang sinasabi ng Ebanghelyong ito. At ayun din ang sinasabi sa atin. Pwede nang putulin ang ating panahon. Pwede nang putulin ang ating buhay. Pwede nang may mangyaring trahedya sa atin. At hindi lamang katawang lupa natin ang mapahamak. Hindi lamang katawang lupa natin ang mamatay. Kundi mas maari pa nating danasin yung kamatayan na hindi nagwawakas. At ito yung kaparusahang walang hanggan. At ito yung maliwanag na salita sa panahon ng Kwaresma. Panawagan sa pagsisisi. Talikuran ng kasalanan upang magkaroon tayo ng bunga. Ang bungang hinahanap ng Diyos ay yung matamis na bunga ng pag-ibig. Sapagkat kung ating ibubuod o lalagumin ang buong kasulatan, isang salita ang maaari nating gamitin, pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa.
ito ang hinahanap ng may-ari ng punong ito. Maaari nating sabihin, ito ang hinahanap ng may-ari ng ating buhay, ng may-ari ng buong daigdig, ang ating Diyos. Mayroon na bang bunga ng pag-ibig? Ngayon, kung wala pa, mabuti na lang merong tagapag-alaga. Sabi niya, "Huwag niyo po munang putulin. Huhukayan ko sa paligid at doon sa hukay ay may ililibing ako. May ilalagay ako at ito yung magpapataba sa lupa na maaaring magtulak sa punong ito na magbunga." At ang susi, mga kapatid, mga Bible apostles, mga Bible coordinators, sa ebanghelyong ito ay si Hesukristo. Kung titignan natin, yung mga taga-Galilea na naglakbay papunta sa Jerusalem at pinatay ni Pilato, at yung dugo nila ay inihalo sa dugo ng handog na alay na hayop, ito ang kasaysayan ng ating Panginoong Hesukristo. Si Hesukristo ay taga-Galilea. Ang Nazaret ay nasa Galilea. At kung babasahin natin ang Ebanghelyo, nung nalaman niya na ang kalooban ng Ama sa kanya, kailangan niyang maglakbay papunta sa Jerusalem. At si Jerusalem, siya ay ipinapatay at hinatulan ng mga punong pari, ng mga punong relihiyoso, kaisa si Pilato. At napakaganda nga, sapagkat sa Ebanghelyo ni San Juan, si Hesukristo ay pinatay noong araw na pinapatay din ang korderong pangpaskwa. Kaya nga siya ang kordero ng Diyos. Ngayon makikita natin isang Diyos na naging tao. Naglakbay mula sa kalangitan papunta sa sangkalupaan. Ipinanganak sa Bethlehem, lumaki sa Nazaret sa Galilea, naglakbay sa Jerusalem para ang kanyang dugo ay ihalo sa dugo ng korderong pangpaskwa. Para sabihin sa atin na mamamatay ako para sa inyo. Yung dugo ko ang dadanak. Ako ang papasok sa trahedya upang makaligtas ang buong sangkatauhan sa totoong trahedya. At ang totoong trahedya, ang kahindik-hindik na totoong pangyayari na maaring maganap sa atin, ay totoong sumapit tayo sa araw ng ating kamatayan na tayo ay nasa buhay ng kasalanan. Kaya nga kailangan pumunta ni Jesus sa Jerusalem at ang dugo niya ay ihalo sa dugo ng alay. Dugo ng alay na maglilinis sa kasalanan ng sangkatauhan. Kailangan niyang ibigay ang buhay niya upang tanggapin natin ang totoong buhay, hindi lang dito sa daigdig, kung hindi sa buhay na walang hanggan. At makikita rin natin na ang punong walang bunga ay ang krus. Sapagkat alam natin na pumasok ang kasalanan sa daigdig sapagkat sa puno ay may pumanik na isang ahas. At tinukso si Adan at si Eva upang kunin ang bunga ng punong iyon. At kinuha ng unang tao yung bunga ng punong iyon. At yung punong iyon ay wala nang makakatikim ng bunga. Yung puno na nasa gitna ng hardin na naging sanhi ng kasalanan. At ang naging bunga sa tao ay kamatayan. At ayun din, yung puno na kailangang panikan ng ating Panginoong Yesukristo sapagkat sa kasulatan, ang krus ay tinatawag ding puno. No, kaya kailangang pumanik si Yesukristo sa puno, siya ay ipako roon. Para yung unang puno na kinuhanan ng bunga
at ang naging bunga ay kasalanan at kamatayan, ngayon ay totoong magbunga. At sinasabi nga natin, ano ba ang totoong bunga? Pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At sa krus, inihayag dito ang totoong pag-ibig. Yung tinatawag na agape love. Isang pag-ibig na walang kondisyon. Kaya nga, walang kondisyon ang pag-ibig ni Jesucristo sa kanyang Ama. Kaya pumasok siya sa kalooban ng Ama. Sabi niya sa hardin ng Getsemani, nung nakita niya yung kopa ng paghihirap, tanda ng paghihirap na daranasin niya, lalo na sa pagkakapako niya sa krus, sabi niya, "Maari Ama, palampasin mo ang kopang ito. Ngunit wag ang aking kalooban ang masunod, kundi ang kalooban mo." Kaya nga pumasok si Jesucristo sa krus dahil sa bunga ng pag-ibig. Pag-ibig sa kanyang Ama, sa kalooban ng Ama. At ito, kung titignan natin yung krus, ang krus ay merong vertical na kahoy. Yung kahoy na paitaas. No, para ibalik muli ang ugnayan ng pag-ibig ng tao sa Diyos, ng Diyos sa tao. Ngunit ang krus ay meron ding horizontal. Ito yung pahalang na kahoy kung saan iniunat ni Jesucristo ang kanyang mga kamay. At ito yung pag-ibig sa kapwa. Sa daigdig na ito, minahal ni Jesucristo ang kanyang kapwa. At ang kanyang kapwa ay ikaw at ako. Kaya nga, puputulin na sana ang puno. Puputulin na sana ang ating buhay. Pagbabayad na tayo sa ating mga kahinaan at kasalanan. Pero parang sinabi ni Jesucristo, wag muna. Ako muna ang dapat putulin. Ang buhay ni Jesucristo ang naputol ng maaga. 30 taong gulang, putol na ang buhay niya. Sa krus, naputol din ang kanyang hininga. Ibinigay niya ang kanyang hininga, ang kanyang buhay para mabuhay tayong lahat. At yung sinabi rito sa Ebanghelyo, na kailangan maghukay at doon ay lagyan ng pataba, ito'y larawan nung ibinabana si Jesucristo sa krus at kailangan siyang ilibing katulad lahat ng nililibing sa ilalim ng lupa. Upang bigyan ng pataba ang lupa at baka magbunga. At alam naman natin sa kasulatan, ang lupa ay larawan din ng tao. Humus. Kung manitas, kung saan nanggaling ang salitang tao, ang salitang tao humanitas ay nanggaling sa lupa. Kailangang mamatay si Jesucristo para bigyan ng pataba ang sangkatauhan. Bigyan tayong lahat nitong pataba. At ang patabang ito, yung pag-ibig na iniaalay niya sa atin. At baka ito yung magtulak sa atin upang magbunga. Kaya nga napakaganda kung pagninilayan natin ang Ebanghelyong ito, gamit ang susi ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo sa atin. Ang kamatayan ni Jesucristo, di ba, kung titignan natin ay parang isa ring trahedya. Parang kaawa-awa siya. Pero si Jesucristo ay pumasok sa trahedya, hindi dahil may kasalanan siya, kung hindi dahil tayo ay may kasalanan. At kailangan niyang kunin yung konsekwensya ng ating mga kasalanan sa kanyang sarili. Kaya nga, kanina pa natin binibigyan ng liwanag, huwag natin tignan na ang mga pangyayaring hindi mabuti, mga kaganapan na masakit at mabigat, mga trahedyang nangyayari sa buhay, ay dahil kaparusahan ng nagkasala. Kaparusahan natin. Kasi maaari nating makita ang mga trahedya na nangyayari sa ating buhay katulad nung sinasabi natin kanina bilang pakikipag-usap ng Diyos na mahal kita. At dahil mahal kita, gusto kitang kausapin at bigyan liwanag sa pamamagitan ng pangyayaring ito para magbalik loob ka sa akin. Siguro magandang tapusin natin itong pagninilay natin ngayon, mga kapatid, sa isang kwento uli. At ito'y nabasa ko, matagal na yung panahon na nabasa ko at bumalik lang sa isip ko nung pinagdinilayan ko itong Ebanghelyo. Meron daw isang nayon sa tabi ng dagat at lahat ng mga tao ron, ang kabuhayan ay pangingisda. At meron isang pamilya ron, mag-asawa, nanay at tatay at 2 anak.
isang lalaki at isang babae. Binata na yung anak na lalaki at dalaga na yung anak na babae. Ngunit sila ay totoong dukha. Sila ay naghihirap, no? At kailangang magbayad sa paaralan para mapag-aral itong mga anak. Ngunit wala silang kahit ano. Kaya gustong mangisda nung tatay nung gabi. No, baka sakaling magkaroon ng huli ng isda at baka maipagbili isda at mabayaran yung pangangailangan ng mga anak sa eskwelahan. Ngunit may problema. Ang problema, nung gabing iyon ay bumabagyo. Madilim ang kalangitan, hindi makita ang buwan, hindi makita ang mga bituin. Malakas ang hampas ng mga alon. No? Totoong naggangalit yung hangin. Kaya sabi nung tatay, mangingisda ako. At ayaw siyang payagan ng asawa. At nag-volunteer yung anak na binata, sasamahan ko si Itay. At sila nga ay pumalaot sa gitna ng bagyo, sa gitna ng sama ng panahon. At naiwan yung mag-ina doon sa bahay nila sa barong-barong. Ngayon, nung nasa gitna na ng dagat yung mag-ama, na hindi na nila alam kung saan papunta yung kanilang bangka. Wala silang makitang tahimik na bahagi ng tubig upang mangisda. At nagsimula nang pumasok yung mga tubig dahil sa malalakas na alon sa kanilang bangka at namatay na rin yung kanilang lampara, gaserang daladala. Kaya sila ay nasa gitna ng dilim at natatakot na sila. Sagwan sila ng sagwan, ngunit parang wala silang pupuntahan, parang umiikot-ikot lang sila sa isang lugar. Nawawala na sila ng pag-asa. Ngunit habang nangyayari yon sa loob ng bahay, doon sa barong-barong, yung mag-ina ay naghihintay sa kanilang mahal sa buhay, yung tatay at yung anak na binata. Ngunit bumabagyo nga sa lakas ng hangin, hinampas ng hangin yung kanilang gasera. Alam naman natin yung gasera may gas. Nabasag yung gasera, nabasag yung gas, kumalat sa bahay at nasunog yung kanilang bahay, yung kanilang barong-barong. At nagliyab agad yung malaking apoy. Napaluha yung mag-ina habang sila ay tumatakas. Nakakuha lang sila ng kaunting damit at habang pinagmamasdan nila, nasusunog lahat ng kanilang gamit. Bigong-bigo na yung mag-ina, sabi nila, ano ba naman itong trahedyang ito? Mahirap na nga kami. Hindi namin alam kung nasan yung asawa at yung anak. At ito pa yung nangyari. Sila ay lumuluha habang pinagmamasdan yung napakalaking apoy. At nakikirama yung mga kapitbahay. Samantala, yung tatay at yung anak na binata nandun pa rin sa gitna ng dagat at talagang pagod na sila, wala na silang lakas sa pagsasagwan. Ngunit nakakita sila ng maliit na kislap ng liwanag. At nagkaroon sila ng pag-asa, sabi ng tatay, ayun ang sundan natin, yung maliit na kislap ng liwanag. Kaya ibinigay nila yung mga natitira nilang lakas, nagsagwan sila. Papunta doon sa nakikita nilang maliit na kislap ng liwanag. At habang papalapit sila, napansin nila na pamilyar yung nilalapitan nilang lugar o isla sapagkat iyon yung kanilang nayon. At nung dumaong na sila, nakita nila may malaking apoy at nagpasalamat yung mag-ama. Itong apoy na ito ang nagligtas sa aming buhay. Samantalang yung ina at yung dalaga, para sa kanila yung apoy na yun ang trahedya sa aming buhay. Ngayon kung pag-iisipan natin, mga kapatid, mga Bible Apostles Coordinators, isang pangyayari ngunit may dalawang perspektibo. Perspektibo nung nanay at nung anak na dalaga, yung trahedya ay kabiguan. Pero doon sa tatay at sa anak na binata, yung trahedya, yung malaking apoy, ayun yung kanilang kaligtasan. At pwede nating sabihin itong ebanghelyong ito ay ayun din ang sinasabi. Ang sabi ng mga tao kay Jesus, yung mga Galileyong pinatay at yung nabagsakan ng tore ng Siloe, sila ay dumanas ng trahedya, kahindik-hindik yung pangyayari. Ngunit sabi ni Jesucristo, sa mga nagbabalik loob, sa mga naniniwala na mahal sila ng Diyos at binibigyan ng pagkakataong bumalik sa ugnayan ng Diyos,
ang mga trahedya ay hindi lang mga trahedya para pahirapan ng tao. Ngunit katulad nung apoy, sa una ay maliit na liwanag, ngunit habang lumalaki, nakikita natin na ayun yung nagdadala sa atin sa ating kaligtasan. At ito ang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Isang mata na mabasa ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Napakagandang ebanghelyo sa loob ng panahon ng Kwaresma para tayo ay tawagan sa pagsisisi, pagbabalik loob, at pagbabalik ng ugnayan sa Diyos na nagmamahal sa atin. Sabi nga ni San Pablo sa sulat sa mga taga-Roma, everything turns into good for those who love the Lord. Parang sinasabi ni San Pablo, lahat ay mabuti o nagiging mabuti sa taong nagmamahal sa Diyos. Kahit pa nga trahedya yung nangyari, para sa isang tao ay mabuti iyon. Lalo na't mahal niya ang Panginoon sapagkat alam niya na ayon ay pangyayari para ipahayag ng Panginoon yung kanyang pag-ibig. Kaya nga mga Bible Apostles, Coordinators, tayo ay totoong manalangin sa panahon ng Kwaresma at pagnilayan yung pag-ibig ng Diyos. Kung paanong nagtsatsaga, puno ng pasensya ang Diyos na naghihintay, nagbibigay pa ng panahon para lahat tayo ay unti-unting magkaroon ng bunga sa ating buhay. Bunga sa ating pananampalataya, bunga sa ating relasyon sa Diyos, at bunga sa ating relasyon sa ating kapwa. Ngayon ay papasok na tayo sa pagtataas natin ng ating mga panalangin. Kung sino man nais magtaas ng panalangin, mag-unmute kayo dito sa Zoom, at sasagot ang lahat. Yung mga nasa Facebook Live naman, maaaring yung i-type na lang ang inyong panalangin sa comment section at sabay-sabay nating itataas mamaya ang lahat ng panalangin ito bilang isang katawan, isang simbahan. Sa Panginoon, tinataas ko po sa inyo. Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang aking panalangin na naway sa Kwaresmang ito. Ito ang bawat panalangin ko ay maging daan upang matutunan ko yung patungo sa pagsisisi sa mga araw na ako ay naging complacent at parang hindi gaano nagbibigay ng pansin dito. Ngunit salamat po Lord sa mga narinig namin salita at lubos naming naunawaan ito. Nagpapasalamat po kayong Panginoon, dingin niyo po ang aming panalangin na sana po'y matupad namin ito ngayon sa Kwaresmang ito. In Jesus' name we pray. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat kailanman sa kabila ng aming mga pagkakamali at pagkukulang, hindi mo kami sinusukuan. Patuloy mong ipinadarama sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, at patuloy na pagtawag at paghihintay sa amin na kami magbalik loob. Salamat Panginoon sa biyayang ito, sa grasyang ito na ibinigay mo sa amin. Sa Biblical Spirituality Weekly na siyang nagiging aming gabay, linggo-linggo, at siyang ipapamahagi namin sa iba, sa pagdadala ng mabuting balita sa iba. Panginoon, kami yung gabayan, palakasin, at ingatan sa misyon na ito upang maging daan, upang kami makabalik sa iyo kasama ang aming mga kapwa at minamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo kami. Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming mga gawain, lalo na po sa Bible study, sa mga ginagawa po namin sa komunidad upang ibahagi ang salita ng Diyos
sa bawat pamilya, sa mga maralita, yung mga nasa laylayan, na mas makilala pa kayo, Panginoon, sa mga ginagawa namin sa aming parokya at sa iba't ibang bahagi ng lugar. Panginoon, tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng liwanag upang magpatuloy ang mga gawain ito sa mga tao mas makilala pa kami. Panginoon, tingnan niyo po ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, ang lahat na ito at lahat ng mga intensyon na itinatago po sa aming mga puso ay itinataas po namin sa pamagitan po ng panalangin na itinuro mo sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng papapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ngayon, ating magpapatuloy po ang ating po last part ng Biblical Spirituality Weekly natin ay ang mga announcements at si Tere ay ready. Yes po, magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nanonood po sa ating Facebook Live at dito po sa mga kasama po namin dito sa Zoom. So mag-share po ako ng screen. Ito po, para po madali niyo pong mapicturan at maisan po sa inyong mga members po. Yan. So nakikita niyo na po ba? Yes, po. Tere. Thank you po. So, una po, maraming salamat po sa mga nakasama po namin sa ating Lenten Recollection last Saturday po sa UST. Ngayon po, may isa pa po tayong activity para po sa buwan po ng Marso. Ito po ay ang ating outreach program na pangungunahan po ng mga kabataan na miyembro po ng ating ministry. Dahil po, wait lang, ayaw po maano. Ayan. Dahil po, nagpapasalamat po ako dahil yung 30 po na mga volunteers na slot ay napunuan na. Kaya kami po ay kumakatok po sa inyong puso para po sa mga nais po mag-donate in monetary and in kind po. Ito po, nakita niyo po sa screen, ang account number po ng ating ministry. At kindly inform na lang po kami, Sister Liz, kung magkano po yung i-donate po ninyo. At para po sa in kind, ayan po, nag-request po kami ng donation for toiletries, food and beverages, and canned goods. So, isasend po namin yung listahan po ng mga maaari nyo pong i-donate. And, yun, makikiusap na lang po kami na kung pwede po, iwan nyo po ito sa mga guards po namin sa San Carlos Seminary. And pakilagay po yung pangalan ko po na Tere Maitem para po i-message po nila ako na meron po silang na-receive. So, sana po ay makatugon po kayo at maging bukal po sa loob niyo ang pag-share po ng inyong mga biyaya na natatanggap po mula po sa Panginoon. Ayun po. And para naman po sa buwan po ng April, mayroon po tayong 2 araw po na pwede po nating paggugulan po ng oras. Ang una po ay April 5 ang ating entry program. Nagaganapin po sa San Pablo Apostol Parish sa Tondo, Manila. Simula po ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. So makikisuyo po ulit kami sa mga coordinators, parish biblical coordinators to gather names po ng mga bagong miyembro po ng ating ministry. And para sa mga kahit po sa iba, pero nakikita po natin na kailangan po nila para po makatulong po sa ating buhay pananampalataya. Ayan. Maaari po i-message niyo po si Sister Christy de la Cruz, ang ating coordinator po ng ating entry program. Next po, ang ating, wait lang po na. Ayan, Bible Mission sa April 12. Niimbitahan po namin kayo. Ito po ang magsisilbi po nating monthly permission or gathering po sa buwan po ng Abril. Tayo po ay iniimbitahan na i-share po ang ating oras at ang salita ng Diyos sa mga patients po, sa mga pasyente po sa San Lazaro Hospital and San Abad Santos Hospital. Ayun po. So sana po makasama po muli namin kayo. And ayun po, ang ating annual biblical retreat ay sa August 29 to 31,
2025. Doon pa rin po sa St. Michael Retreat House, Antipolo. Ayun po, yung other details po kung magkano po yung babayaran, isi-share po namin sa inyo sa susunod, pero kung maaari po na i-block niyo na po yung mga inyong kalendary para po sa event na ito. So may mga last year po, may mga speakers po tayo na magagaling na speakers na naimbitahan at sana po makasama po namin kayo sa event po na ito. Ayun lang po, sister. Maraming salamat po. Thank you very much po, Tere. At with this, we end our Biblical Spirituality Weekly. May God bless us all. And we end this evening giving glory to God. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming pong salamat sa inyong mga kapatid at sa lahat ng mga sa Facebook at especially po sa mga taga San Ilde.